Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa sumunod na bahagi ng Suratun Naziat, insyaallah, nandito na tayo sa Pangilangaya na ba tayo? Hal ataka hadithu Musa, 15, pang 15 na aya. So ngayon inshallah, sumunod na bahagi, Dhikru qissati Musa wa annaha ibratun liman yakhsha. Ang pagbabanggit sa kwento ni Musa alayhis salam at ang kanyang kwento nga ay ibra, leksyon, aral para sa mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito sa sumunod na bahagi, alhamdulillah, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa 15, Surah An-Nazi'at 15, Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Idhab ila fir'auna innahu taga. Faqul hal laka ila an tazakka. So ito, kumbaga, lahat ng ito ay tungkol na kay Musa alayhis salam. So natapos na yung paglalahad tungkol sa araw ng paghuhukom doon sa naunang mga bahagi ng Suratun Naziat. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha فأراه الآية الكبرى فقدب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. So ito yung sumunod na bahagi. So mula doon sa 15 hanggang doon sa 26, lahat ng ito ay tungkol kay Musa alayhis salam. Siya balikan natin 15. Hal ataka hadithu Musa, dumating ba sa iyo ang kwento o kasaysayan ni Musa alayhis salam? Idh nadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa, nang tinawag siya ng kanyang Panginoon sa Wadil Muqaddasa, lambak na banal, ng pinapangalanang Tuwa. Idhab ila fir'auna innahu taga, ang sinabi sa kanya ni Allah. Di ba maraming iba-ibang aya ito ng tungkol sa pakikipag-usap ni Allah kay Musa alayhis salam? Iba-ibang nilalaman. Na bakit iba-iba? Kasi iba-ibang detalye ang inilalahad. Okay? Hindi ito contradiction. Iba-iba ang inilalahad. Iba-iba ang pagkakalahad ng mga iba-ibang nangyari sa pag-uusap nila ni Musa alayhis salam. At instruction ni Allah, idhab ila fir'auna innahu taga. Pumunta ka kay Paraon. Tunay na siya ay nagmalabis sa pagsuway kay Allah. Faqul hal laka ila an tazakka. Sabihin mo sa kanya, magdadalisay ka ba? Gusto mo bang magpadalisay? Kumbaga, ang inaalok agad sa kanya kay Paraon ay kabutihan. Hindi nga awayin o ano paman, kabutihan agad. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kasi kung gusto mo nang magpadalisay, gagabayan kita patungo sa iyong Panginoon at ikaw ay marapat nga na matakot sa Kanya. At yun nga, pagkatapos nito, nung nandun na si Musa alayhis salam sa harapan ni Paraon, fa'arahul ayat al-kubra. At si Musa nga ay nagpakita ng dakilang aya, yung himala. Faqaddaba wa asa, pero si Paraon ay nagpasinungaling at sumuway sa utos ni Musa alayhis salam, lalong-lalo na sa pananampalataya at pagpapalaya sa angkan ng Israel. Thumma adbara yas'a, at si Paraon ay tumalikod at nagsikap laban kay Allah. Fahasyara fanada, hasyara, tinipon niya ang mga tao at nagtawag. Tinawag niya yung kanyang mga kakampi. So yung masasamang tao talaga, itong unang ugali nila. Kapag may kalaban sila, magtatawag sila ng kanilang mga kakampi. Faqala ana rabbukumul a'la. At sabi niya sa mga alipores niya, sa kanyang mga kampon,
ako ang Panginoon ninyong kataas-taasan. Sabi naalala ko yung isang araw yata yun, may post si Sheikh Nadir Ibil. Sabi doon sa post, shiner niya lang din Ang yabang ni Paraon. Kasi sabi niya, ana rabbukumul a'la. Tapos maya-maya, hindi pala siya marunong lumangoy. Sabi doon sa meme. Arabic yung meme posible nga na yung pagkamatay ni Paraon doon, kumbaga, hindi, siyempre, bukod sa parusa ni Allah, di ba? Hindi pala din siya marunong lumangoy. Kaya siya ganon. Kumbaga, either tama man, kumbaga, di ba, siguro sasabihin ng tao, marunong naman siguro yung lumangoy. Pero ito nga yung usapin doon. Sinasabi mong Panginoon ka ng mga tao. Tapos hindi mo mailigtas ang sarili mo sa tubig. Anong klase kang Panginoon? Anong klase yung Panginoon? Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi ka marunong lumangoy, o hindi ka mahusay lumangoy, wala kang kakayanan na iligtas ang sarili mo. Either way, walang saysay yung patunay yun na walang saysay ang kanyang pag-aangkin na siyang Panginoon. Fa'akadahullahu nakala al-akhirati wal-ula. Sabi niya siya raw yung Panginoon, kasi Allah pinarusahan siya ng parusa sa buhay na ito. Di ba sunod-sunod yung mga dumating sa kanila na parusa, na actually kabilang sa mga aya ni Musa alayhis salam, yung kuto, yung kadiliman, naging dugo yung tubig, pagkamatay ng kanilang mga panganay na anak at iba pa. Yun yung parusa niya dito sa mundo. Pero syempre meron ding parusa sa kabilang buhay. Inna fi dhalika la'ibratan limay yakhsha. Tunay na naririto, tunay na naroroon ang aral para sa sino mang natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So dito, yukhbiru ta'ala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an abdihi wa rasulihi Musa alayhis salam annahu ibta'atahu ila Fir'aun. So dito sa serye ng mga aya na ito, pinababatid ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol sa kanyang alipin at sugo na si Musa alayhis salam na siya ay ipinadala ni Allah, isinugo ni Allah kay Paraon. Wa ayyadahu Allahu bil mu'jizat. Si Allah tumulong sa kanya sa pamagitan ng mga mu'jiza, mga himala. Wa ma'ahada istamarra ala kufrihi. Pero sa kabila nito, istamarra ala kufrihi wa tugyanihi. Nagpatuloy si Paraon sa kanyang kawalang pananampalataya at kanyang pagsuway. So ganito talaga ang kuffar. Maaring makikita nila ang lahat ng himala, pero hindi sila maniniwala. So katulad dun sa nangyari sa Quraysh, nasaksihan nilang lahat. Nakita nilang lahat ng himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero wala namang naniwala sa kanila, kina Abu Jahal, lalong-lalo na doon sa kanilang grupo. Liban na lamang sa iilan sa kanila. Si Abu Sufyan nga, nag-Muslim, Fathu Makkah na. Si Khalid bin al-Walid, pagkatapos ng Hudaybiyah. Si Amr bin al-As, ganun din. Sino pa bang mga Si Abu Jahal at lahat sila, puro patay. So, ilan lang sa mga pinuno ng Quraysh ang natirang buhay. Hatta akadahullahu ahadun azizun muqtadir. Hanggang sa siya raw ipinarusahan ni Allah na nag-iisang makapangyarihan at mayroong kakayanan. Wakadalika akibatu man khalafaka wa kadiba bima ji'ta bihi. Nga ang mensahe dito ni Allah, ito magiging wakas ng sino mang susuway sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang layunin dito sa Suratul Nazi'at, patatagin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang sinasabi rito ni Allah, ganito ang mangyayari sa sino mang susuway sa iyo at nagpasinungaling. Wakadaba pala to. Wakadaba bima ji'ta bihi. At nagpasinungaling sa anumang dala mo. Walihada, qala fi akhiril kissa. Kaya nga dahil dito, sinabi ni Allah sa dulo ng kwento tungkol kay Musa alayhis salam, inna fi dalika la ibratan limay yakhsha.
Tunay na naririto ang aral para sa sino mang may takot kay Allah. Kasi nga yung simula nung serye ng mga aya, hal ataka hadithu Musa. Dumating ba sa iyo ang kasaysayan o kwento ni Musa alayhis salam? Ay, hal sami'ta bi khabrihi? Narinig mo ba ang balita tungkol sa kanya? Idnadahu rabbuhu, nang tinawag siya ng kanyang Panginoon. Ay kallamahu nidaan o nidaun. Na nga nang isinabi dito, idnadahu rabbuhu, tinawag siya ni Allah sa pamagitan ng pakikipag-usap mismo. Kasi pwede man tawagin ni Allah ang sinumang propeta nang hindi niya direktang kinakausap. Pero si Musa alayhis salam, direkta niyang kinausap. Direkta niyang kinausap. Saan? Bilwadil Muqaddas, sa lambak na banal. Ay al-mutahhar, al-muqaddas na tinutukoy dito, lambak na dalisay. Ibig sabihin, yun ay lugar na hinirang ni Allah na dun sila mag-uusap. At ang pangalan ng lugar na ito ay Tuwa. Wa huwa ismul wadi alas-sahihi kama taqaddama fi surati Taha. Ito rin yung pangalan ng lambak na ito, yung Tuwa, katulad na nababanggit sa suratu Taha. Faqala lahu, at sinabi sa kanya ni Allah, idhab ila fir'auna innahu taga. Pumunta ka kay Paraon dahil siya ay nagmalabis. Ay tujiru wa tamarrada wa ata, na si Paraon daw, sabi ni Allah, pumunta ka sa kanya kay Paraon dahil siya raw ay kumbaga lumalampas sa mga hangganan, nagyabang at nagrebelde laban kay Allah. Faqul hal laka ila an tazakka, at sabihin mo kay Paraon, Musa alayhis salam, gusto mo bang dalisayin ang iyong sarili? Na dito sa sinabi na ito o pinapasabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay kullahu, ibig sabihin mo sa kanya, hal laka an tujiba ila tarikatin wa maslakin tuzakka bihi ay tuslim wa tuti. Gusto mo ba na tumugon? Kumbaga, tutugon ka na ikaw ay sasagot o susunod sa paanyaya patungo sa daan ng pagpapadalisay, na ibig sabihin sa pagmumuslim at pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahdiyaka ila rabbika, at ako ay maggagabay nga sa iyo. Ay adulluka ila ibadati rabbik. Ibig sabihin, gagabayan kita kung paano mong sasambahin ng iyong Panginoon, fataksya. Na dahil dito ikaw ay magkakaroon ng takot kay Allah, ay fayasiru kalbaka khadian lahu mutian khashian ba'dama kana qasiyan khabithan baidan minal khair. Sa fataksya, sa kahulugan na ang iyong puso, Fir'aun, kapag sumunod ka sa akin at nanampalataya ka, gagabayan kita patungo sa iyong Panginoon at ikaw ay magiging matatakutin sa iyong Panginoon, na ikaw inshallah ay magiging mapagpakumbaba, masunurin at may takot kay Allah. Matapos na ang iyong puso ay naging matigas, naging masama at naging malayo mula sa lahat ng mga kabutihan. Fa'arahul ayat al-kubra. Sabi ni Allah, susunod na mga nangyari, na ipinakita na nga sa paghaharap ni Musa alayhis salam at ni Paraon, ipinakita ni Musa ang malalaking mga tanda. Ya'ni, fa'adhara lahu Musa ma'ahadihid da'wa al-haq, hujjatan kawiyatan wa dalilan. Ipinakita ni Musa alayhis salam kay Paraon kasama ng da'wa tungo sa katotohanan
ang patunay na matindi at kumbaga matibay na ebidensya. Wadalilan wahidan, malinaw na ebidensya. Ala sidki ma ja'ahu bihi min indillah. Na ito ay magiging malinaw na patunay sa pagiging makatotohanan ng anumang daladala niya mula kay Allah. Pero nangyari, fakadzaba wa asa, si Paraon daw ay nagpasinungaling at sumuway. Ay fakadzaba bil haqqi wa khalafa ma amarahu bihi min at-ta'ah. Nagpasinungaling siya sa katotohanan at sinuway niya ang anumang iniutos sa kanya na pagsunod. Wa hasalahu annahu kafara kalbahu falam yanfa'il li Musa bibatinihi wala bidahirihi. At yun nga sa kanyang pag-ano na ito, kumbaga tugon kay Musa alayhis salam na pinasinungalingan niya si Musa alayhis salam na ang kanyang puso ay hindi nanampalataya, na si Musa alayhis salam sa kanyang da'wa ay wala ito naging epekto kay Paraon, ito man ay hayagan o lingid na epekto kay Paraon. Wa allamahu bi anna ma jaa bihi haqqun la yalzimu minhu annahu mu'minun bihi. Sehingga ibinigay sa kanya ni Musa alayhis salam yung kaalaman na totoo, yung kanyang ipinangangaral. Ito ang katotohanan. Pero yun nga, sa kabila ng kumbaga mahusay na pangangaral ni Musa alayhis salam at pagpapakita pa niya ng himala, hindi pa rin naniwala si Paraon. Hindi pa rin naniwala si Paraon. Dahil nga ang paniniwala ay magiging epekto lamang ng kaalaman na tinatanggap ng puso. Kaalaman na tinatanggap ng puso. Pero yun nga, walang kumbaga kung hindi tinatanggap ng puso ang kaalaman o ang katotohanan, hindi rin maniniwala ang tao sa katotohanan. Lianna al-ma'rifata ilmul qalb wal iman amalahu wa huwa al-inqiyadu lil haqqi wal khudu'u lahu. Dahil ang pagkilala ng puso sa kaalaman, inshallah, at pananampalataya, ang mga ito ay magdudulot na kumbaga ang tao, inshallah, ay mananampalataya o kumbaga magpapasakop, magpapasakop o yung tatalima kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan nga, lian al-ma'rifata ilmul qalbi wal imani amaluhu. Yung gawain daw ng puso, kumbaga ay ang pagkilala sa kaalaman at pananampalataya. Kasi ang lugar ng kaalaman at pananampalataya ay nasa puso. At ang magiging gawain, kumbaga magiging resulta nito ay ang pagpapasakop at ang kumbaga pagsunod, pagtalima sa katotohanan at ang pagpapakumbaba dito, inshallah. Sumunod sinabi ni Allah, "Thumma adbara yas'a." At si Paraon daw pagkatapos ng pagkikita nila ni Musa alayhis salam, pagkatapos siyang pangaralan, ay tumalikod at nagsikap palalo laban kay Allah. Ay fi muqabalatil haqq bil batil wa huwa jama'ahu as-sahara wa huwa jam'uhu as-saharata liyuqabilu ma ja'a bihi Musa alayhis salam min al-mu'jizat al-bahirat. Ang tinutukoy dito na pinagsumikapan ni Paraon ay ang kanyang pagganti sa katotohanan sa pamagitan ng kamalian. At ang pinakamatinding kamalian na ginawa niya, na pinagsumikapan niya, ang tipunin niya ang mga salamangkero upang kumbaga kalabanin ang kung anumang daladala ni Musa alayhis salam na mga himala
na malilinaw at kumbaga kagilagilalas o matindi. Fahasyara fanada, at yun nga si Paraon, siya ay nagtipon at nagtawag. Ay fi qaumihi, sa tinipon niya at tinawag ang kanyang nasyon. Faqala ana rabbukumul la'la, at kabilang sa kanyang mga ipinahayag, ako ang inyong Panginoon na kataas-taasan. Sa nababanggit sa tafsir ni Ibn Abbas radhiyallahu anhuma at ni Mujahid rahimahullah, wa hadhihi al-kalimatu qalaha fir'aunu ba'da qawlihi ma alimtu lakum min ilahin ghairi. So ito raw yung sinabi ni Paraon sa kanyang nasyon matapos niyang sabihin sa kanyang mga kababayan, wala akong nalalaman na sino man na inyong Diyos naliban pa sa akin. Wala akong nalalaman o nakikilala na Diyos ninyo liban pa sa akin. Etong kanyang pinangangaral daw na ito, kung mapapansin nyo, di ba? Doon sa suratu An-Nazi'at, sabi niya, faqala ana rabbukumul la'la. So inaangkin niya ang pagiging Panginoon, rububiyah. Ngayon doon sa isa pang aya, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Wala akong nalalaman na kayo ay mayroon pang ibang Diyos liban sa akin. So pati uluhiya, inaangkin ni Paraon. So gago talaga. So bukod sa rububiyah, pati uluhiya ay kanyang inaangkin pareho. At ito raw ay kanyang ipinangangaral ay nga sa tafsir din ni Imam Al-Qurtubi, bi arba'ina sana. 40 years na kanyang ipinangangaral sa mga tao, siya ang Panginoon, siya ang Diyos, at iba pang mga katulad nito. So, mula nung siya ay, naghari, ito na yung kanyang ipinangangaral sa kanyang mga kababayan. Ito na yung kanyang ipinangangaral. At sinabi ni Allah, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Kaya si Allah ay nagparusa sa kanya ng parusa sa akhirah, sa kabilang buhay. Unang binanggit yung kabilang buhay, at ula, buhay dito sa mundo. Ay, intakamallahu minhu, intikaman, ja'alahu bihi, ibratan, wa nakalan, liamthalihi, minal mutamarridina fid dunya. Ibig sabihin daw dito ni Allah, naghiganti sa kanya si Allah o maghihiganti sa kanya si Allah. So napakatindi ng kanyang kasamaan. Maghihiganti sa kanya si Allah ng paghihiganti na matindi. Na dahil dito, dudulutin ni Allah na si Paraon at ang paghihiganti ni Allah sa kanya ay magiging ebra, aral o babala, banta, pwede rin. At kumbaga, ang katulad nito ang magiging parusa sa mga katulad niya na mutamarridin, mga katulad niya na mga nagre-rebelde laban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa mundo, kumbaga yung mga naghahari-harian dito sa mundo at tumatanggi kay Allah. At nababanggit nga, wa yawmal qiyamati bi'sar rifdul marfud. So, binanggit tungkol kay Paraon na sa araw daw ng paghuhukom, napakasama daw ng kumbaga sumpa na isusumpa sa kanya kay Paraon. Napakasama ng sumpa na isusumpa kay Paraon sa mundong ito at sa kabilang buhay. Pero binabanggit dito sa araw ng paghuhukom. Pero katulad na babanggit nga doon sa aya sa Nazi'at, na dito pa lang sa mundo ay parurusahan na siya ni Allah. Hinga, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. At sa isa pang aya, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
dinulot namin na sila, yung mga tao na katulad ni Paraon, ay magiging mga pinuno na nag-aanyaya patungo sa impyerno. So sila yung mga pinuno, sila yung mga hari, pero kanilang pinangaanyaya ay patungo sa impyerno. Wa yawmal qiyamati la yunsarun. At sa araw ng paghuhukom, sila ay hindi matutulungan. Wala makakatulong sa kanila na sino man. Ibig sabihin, tiyak na sila na makakarating sila doon sa parusa ni Allah. Gayun din sinabi ni Allah sa dulo ng serye ng mga aya na ito, Inna fi dhalika laibratan liman yakhsha, tunay na naririto ang aral para sa sino man na may takot kay Allah. Ay liman yatta'id wa yanzajir. Ito inshallah ay aral para sa sino mang yatta'id. Yatta'id ibig sabihin tumatanggap ng pangaral. Tumatanggap ng pangaral at yanzajir, kumbaga kinakabahan o kinikilabutan sa mga aral na napakinggan niya tungkol kay Musa alayhis salam at tungkol kay Paraon, alhamdulillah. So ito yung serye ng mga aya tungkol kay Musa alayhis salam at meron pang muli na huling bahagi nito inshallah na matatalakay na natin next week inshallah. So maganda itong yung sumunod na aya, antum masyaddu khalqan amis sama ubanaha, kayo ba ay mas matindi o mas mahirap likain kaysa sa langit na nilikha ni Allah. Pero actually, tinugon na ito ni Allah sa iba pang aya. Pagkakalikha daw sa langit ay mas matindi kaysa sa pagkakalikha sa inyong mga tao na mayayabang. Wala kayong kwenta. Kumbaga sabi ni Allah, kahit may langit, walang tao, mabubuhay ang langit. Pero kung merong tao na walang langit, hindi mabubuhay ang tao. Ikaw mabubuhay ka ba? Walang langit? Diba? Hindi ka mabubuhay kasi walang atmosphere at walang iba pang mga papakinabangan natin. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.